Ang title ng i-share ko sa inyo ay, Blessed is the man who trusts the Lord. Meron pong choices sa mundo, napakadami. At tayo ay merong free will para makapili. At kung anong pipiliin mo, magpapakita lang iyon kung nasaan ang iyong pagtitiwala. Parang ganito. Isa sa reasons kung bakit minsan ay reluctant. Nung nung ako'y nag-aaral pa, high school, na-reluctant akong mag-cheating minsan. Minsan lang naman. Kasi hindi ako sigurado kung ang sagot noong katabi ko'y tama. Mag-cheating ka, titingin ka sa gayon, hindi mo naman sure kung yun ay tama eh. Ano ibig sabihin? Kapag ikay nangopya sa exam, ang ibig sabihin lang noon, mas may tiwala ka sa sagot ng kaklase mo kaysa sa sagot mo. So, maraming choices sa mundo. At kung anong pipiliin mo, yun ang magpapakita kung ano o saan mo nilalagay ang iyong pagtitiwala. At ang sabi ng Psalms 40 verse 4, Blessed is the man who makes the Lord his trust, and does not respect the proud, nor such as turn aside to lies. Bakit kaya blessed ang nagtitiwala kay Lord? Kasi ang gusto natin, ano man ang gusto natin, ito'y pwedeng hindi maganap eh. Of course, may nagaganap, pero walang kasiguruhan eh, pwedeng hindi eh. Kakaiba sa gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, sure na mangyayari. Kaya, blessed is the man who trusts the Lord. Kay Lord magtiwala dahil laging yung gusto niya ay pwedeng mangyari. Basahin ko sa Tagalog. Awit 40 verse 4. Mapalad ang tao na kanyang ginagawang tiwala ang Panginoon, na hindi bumabaling sa mga mapagmataas, pati sa mga naligaw sa kamalian. Kapag ako'y nagkakasal, meron doong part na dinadala yung Bible eh. And then kukuhanin ko, tapos ibibigay ko doon sa nagpapakasal. At sinasabi ko, sa anumang inyong mga tanong sa buhay, hayaan ninyong ito ang maggabay sa inyo. Ano yon? Yung tanong na, ano ba ang sabi ni God? Ano ba ang sabi ni Lord? Yon ang aking sinasabi sa magpapakasal. Kasi dadating ang time, yung mga yan baka magkaroon ng issue o may mga desisyong gagawin. Let it be, ano ang sabi ni Lord? Bakit? Kailangan mayroong otoridad sa buhay. Kailangan mayroong mataas na siyang magiging basihan. At ang salita ng Diyos ang authority. Kung hindi salita ng Diyos ang magiging authority, for sure, palakasan na ng boses yan. Pagalingan na ng paliwanag yan. Bakit? Walang authority eh. Pero pag sinabing hindi, sabi sa Bible, galito eh. Okay. Yon. Ito rin, actually, ang guide sa lahat ng issues ng buhay. Kahit pa anong ganda ng paliwanag, kahit pa anong dami ng pumapayag, kahit pakakampi mo ang batas, ano ba sabi ni God? And let's talk about this kasi lately, naging issue ang botohan sa Amerika. And it's between two parties, Republican and Democrats. It's not actually between personalities. It is between issues. Kung ano yung kanilang pinaninindigang paniniwala. Ang Democrats, naniniwala sila sa pro-choice. Ibig sabihin, payag sila sa abortion. Ang Republicans, hindi payag sa abortion. Kaya maraming Christians, Republicans ang binoto. Marami naman sa mga hindi Christian o hindi otoridad ang Bible, binoboto yung
Democrats. Okay. This is what the Lord says. Aborting a life in the womb is murder. At sabi ng Exodus 20 verse 3, you shall not murder. Huwag kang papatay. Ang issue ngayon ay kung yan ba daw nasa tiyan ay tao na. Kasi ang sabi nila is just a lump of blood or ang tawag ay fetus. Ano? Well, life in the womb, in whatever stage of development, is life. Buhay iyon. Jeremiah 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as prophet to the nations. Hindi pa nga ipinapanganak, kilala na ng Diyos eh. Hindi pa pinapanganak, nasa tiyan pa lang, inhiwalay na ng Diyos eh. May plano ng Diyos eh. Kaya yung issue, kung yung bagay buhay na, tao na, yes, the answer is buhay yan. Tao yan. So, ito'y malaking issue, lalo na sa Amerika, dahil doon ay napaka-liberal nila, no? What they don't know is this is the same thing na ginagawa ng mga heathen o mga pagano nung una. This is called child sacrifice. Ito'y ginagawa ng mga heathen na nag-o-offer sila sa altar ni Molech. It's the name of the Diyos-Diyosan, Molech. Kaya kung yan ay inyong ma-encounter, na magsasabi sa iyo, this is another name of God, Molech, iyan ay Diyos-Diyosan, Polynesian goddess o idol na humihingi ng child sacrifice. Kaya noon, kapag mayroong ninanais ang isang pamilya, dinadala nila ang pinakamalusog nilang baby, pinakamalusog na anak, at ihuhulog sa river o dadalhin sa altar ni Molech para patayin in exchange for favor. Ngayon lang, modern na eh. It's not the altar of Molech, but it is done in the altar of a God, letter G, name, humanism. Gusto ko kayong maging familiar sa word na to, humanism. Because ito ngayon ang espiritu na kumakalat sa mundo. Humanism is an idea that claims that whatever is good for man is right for him. Tatagalogin ko. Ang humanism ay isang kaisipan na nagsasabi na kung ano man ang mabuti sa tao ay tama. Kaya heavy sila sa human rights. Yang mga yan ay lagi nang, hindi, karapatan ko yan, ano? Humanism says that man should decide on what is good and bad for him. Sabi ng humanism, tao dapat na magpasya kung ano ang mabuti o masama para sa kanya. Parang familiar, ano? Mamaya sasabihin ko kung bakit ito familiar. Masyadong ma-pride ang mga tao. As if kaya niyang sagutin ang lahat ng tanong sa buhay. Wait. Until maramdaman ng taong yan ang emptiness. Sure na magaganap yon. Lahat ng tao na nagpasya, na siya na ang magpapasya ng direksyon ng buhay niya, kung ano ang tama at mali sa buhay niya, will come to the point na yan ay mapifeel empty. Why? Because there is an area in our heart, there is a vacuum in our heart na only God can fill. Merong puwang sa puso natin na Diyos lamang ang makakapuno. Pag pinuno mo yan ng kung ano-ano, dadating sa puntos na sasabihin mo, ako'y sawa na sa buhay ni Ephraim kasi may hinahanap ka na hindi mo napupunuan. At napaka-taas ng mga tao para magpaka-taas-taas para at sabihin, hindi, ako magpapasya kung anong mabuti at masama para sa akin. At para ikay makapagpasya on what is good or bad for you, kailangang ma-seared ang conscience. Ano ibig sabihin? Kung talagang ikay pupunta sa puntos na ikaw na ang magdi-decide kung anong maganda para sa akin, hindi ko na isasama ang Diyos sa desisyon. Kailangang ang iyong
konsyensya, ang budhi, ay makutirize, mamanhid. Ang word kasi is seared. Ito yung ginagamit kapag kayong nagtatatak sa baka, merong bakal na nagbabaga, ilalagay nila sa balat ng baka at mamaya lalagay na doon yung letter noong may-ari. Ang tawag doon, nahiruhan, na seared. Yung areang yon, hindi na nakakaramdam yon. It's dead. Insensitive yun sa pain. Walang nararamdaman. Bakit? Na-seared, nahiruhan. Now, para ikaw ay dumating sa puntos na ikaw na magpapasya kung ano ang tama at mali, kailangan ang iyong budhi ay mahiruhan o ma-seared. Bakit? Kasi ang konsensyang sensitive pa rin, ang konsensyang tender, alam niya ng mali at tama. Somehow, inilagay na rin ng Diyos sa budhi ng mga tao yon. Tingnan ninyo. And eventually, those who are following that God with small letter G, aalsin niya ang tunay na Diyos sa picture. Dahil ang Diyos ang kontra sa kanyang kaligayahan. Kaya humanism will eventually make a person an atheist. Sa pahuli, ang humanism ay gagawin yung taong hindi na naniniwala sa Diyos. Yun talagang pupuntahan. Wala nang iba. Para maganap ang gusto ng ideyang ito, para maganap ang pinupush ng humanism, kailangang maalis ang Diyos sa picture. Kaya marami sa Amerika, they're proud to say that they don't believe in God. Na para bagang kapag ikay naniniwala sa Diyos, ang dating ay ikaw ay makaluma. Uulitin ko ang awit 40 verse 4. Mapalad ang tao na kanyang ginagawang tiwala ang Panginoon, na hindi bumabaling sa mga mataas, pati sa mga naligaw sa kamalian. Hindi bumabaling sa mga naligaw sa kamalian. Kanina, mapapalad ang mga nagtitiwala sa Diyos kasi hindi sila naniniwala doon sa mga mapagmataas na they will say, no, I know what's good and bad for man. Mapagmataas yon. Umaalis na siya sa otoridad ng Diyos. Ngayon naman, mapapalad ang mga taong ginagawang tiwala ang Panginoon na hindi bumabaling sa mga naligaw sa kamalian. Ibig sabihin, may mga lies na Katulad ng humanism is the spirit na kumikilo sa mundo na mag-i-intensify habang papalapit ang pagdating ni Jesus. Remember this, Itong ideyang ito ang kikilo sa mundo, sa universities, sa science, sa scientific world, sa mga educated, ito ang kikilos na idea na na ang tao ang magde-decide ng mabuti at masama para sa kanya. At ito ay mas titindi habang papalapit si Jesus. Kaya ang mangyayari, habang papalapit ang pagdating ni Jesus, maraming Kristiyano ang masiseduce ng humanism, sukdulang iwanan ang pananampalataya. Ito ang sabi ng 1 Timothy chapter 4, verses 1 and 2. The Spirit clearly says that in the later times, some will abandon the faith. Sabi ng Espiritu na sa huling panahon, ang iba ay iiwanan ang pananampalataya. Yes, magde-decide sila. And follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences had been seared as with hot iron. Yan na ang humanism. Yan ay katuruan ng demonyo. Galing sa mga hypocrite. Bakit hypocrite? Kasi those people are so heavy in protecting their rights, they don't even know that they are trampling the rights of others. Tingnan ninyo Huwag kayong magugulat sa mga batas na magaganap o nagaganap. Dahil tao ang gumagawa ng mga batas, hindi na ito ayon sa moralidad ng Diyos, kundi ayon sa kaligayahan ng tao.
Humanism, ano mang mabuti sa tao ay gawin. Like what? Same-sex marriage. Pag-aasawa ng lalaki at lalaki, pag-aasawa ng babae at babae. In USA and in other countries, ito'y legal. Kung ang argument sa same-sex marriage ay karapatan ng taong lumigaya, ano pa ang pipigil para mag-asawa ang magkapatid? Ano pa ang pipigil para mag-asawa ang tao at ang aso? Kung ang argument ay ito ay para sa kaligayahan. Kasi yun lagi ang issue ng humanism. Para naman, Pastor, hindi mangyayari yan. Yan din ang aking thinking 25 years ago na hindi mangyayari ang same-sex marriage. Look, iniligal ang marijuana sa ibang states ng Amerika at ibang bansa sa Europa. Eh ano ngayon? Look, just recently, it is not a crime anymore in some states to have and to use cocaine and heroin in a small amount. Alam ba ninyo na legal na ang mag-cocaine at mag-heroin sa ibang states sa Amerika? Na dati pag nahulihan it's a crime. Bakit nangyari yon? Eh kasi pinayagan ng marijuana. What do you expect? Kung pinayagan ng marijuana, why not cocaine? Anong sunod? Shabu. Hindi na bawal. Hindi nahahabulin. Hindi ho mangyayari yan. Yan din ang sabi ko 25 years ago. At wag na kayong magugulat kung ang mga batas ay magbabago. Dahil ang gumagawa ng batas ay mga tao. At kapag itong espiritu ng humanism ang patuloy na kumalat ng kumalat, lagi nang ang iisipin ng tao ay ano ang maganda para sa kaligayahan ko. Humanism is not a new idea. This is what Adam and Eve chose when they ate the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Ito'y makalumang idea na. Ito pa rin lamang ang espiritong kumikilos ngayon. Ito ang ginawa ni Adan at ni Eva nung sinuway nilang Diyos. Hinain ang bunga. Bakit? Kasi ang akala nila makakabuti sa kanila. At simula noon, tao na ang nagpasya kung ano ang makakabuti sa kanila. Umalis na sila sa otoridad ng Diyos. Ngayon, bakit sabi ng Diyos mapalad sila na nagtitiwala sa Kanya? Kasi in the midst of these seductive ideas, sa kalagitnaan ng mga napakagagandang ideyang ito, maganda naman talaga pag narinig mo. Bakit? Ay kampi sa tao Kampi sa kaligayahan ng tao Lalo na't yung taong iyon ay merong issue sa buhay, merong struggle sa buhay, na para bagang ang pumipigil lamang sa kanyang isipan ay ang lipunan o ang pumipigil lang sa kanya ay dahil ito ay hindi payag ang society. Kapag narinig niyang humanism, no, this is freedom. Nakakaseduce. And in the midst of these seductive ideas, to do what you feel is good for you, paano ka pa makakasunod sa Diyos? Kaya makakasunod ka lang sa Diyos kung nagtitiwala ka sa Kanya. That is why blessed is the man who trusts in man. Yan lang ang panlaban mo sa humanism. Tiwala sa Diyos. Sabihin mo, ako'y nagtitiwala sa Diyos. Actually, mas madali ang sumunod kaysa magtiwala. Bakit? Kasi sa pagsunod, kailangan mo lang malaman ng sistema. Anong ibig sabihin? Eh, kayo naman siguro nakakapag-drive diyan sa Startol o kahit sa expressway, sa SLEX. May nanguhuli dyan kapag lumampas na ng 100. Pero mapapansin ninyo, sa daming natakbo pa rin ang lampas ng 100. Pero, merong area diyan na sabay-sabay na bumabagal. Bakit? Alam nilang nandun ang radar. Sabay-sabay ang babagal. Alam nila kung saan natayo. So, yun ay pagsunod. Pero pagkalampas ng radar, bilisan na naman. Pwede kang sumunod sa pulis.
Pero hindi nangangahulugang nagtitiwala ka sa pulis. Mas madali ang sumunod kaysa magtiwala. Sa pagtitiwala, kailangan kilala mo ang pinagkakatiwalaan mo. Kaya napakahalaga that we taste and see that the Lord is good. Kaya yung mga nauna nating pinag-aralan, 4 Sundays, tayo'y tumikim at ating sinubukan, tiningnan ang kabutihan ng Diyos. Bakit? Hindi ka kasi magtitiwala sa Diyos kung hindi mo alam na siya'y mabuti. Magpapasya ka lang pagtiwalaan siya kapag siya'y talagang alam mo na mabuti. Hindi lang kasi tayo sumusunod para sumunod eh. No, sumusunod tayo dahil nagtitiwala tayo sa Diyos ng Diyos ay mabuti. Na may mabuting plano siya para sa atin. Kaya nagtitiwala tayo sa Kanya. Itong sabi ng Jeremiah 29 verse 11. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti. Ganda, no? At hindi sa ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Yes, huwag kang magdududa ha. Ang Diyos talagang may plano para sa iyo. He is a personal God. May plano siya specifically sa bawat isa. At kaya niyang gawin yung planong yon ng sabay-sabay, pero iba't iba sa bawat isa. Bakit? Almighty siya eh. At ang maganda nito, yung plano para sa iyo, ay mabuti. Bakit po nyo nasigurado na mabuti ang plano ng Diyos sa akin? Di ang ibig sabihin niyan, hindi na ako magpaplano ng akin. Susundin ko na lamang ang plano ng Diyos dahil sabi ninyo ay mabuti. How sure are you? Gusto nyo malaman kung ba't ko nasigurado na mabuti ang plano ng Diyos para sa atin? Simple. Dahil ang gumawa ng plano ay mabuti. Walang lalabas sa kanyang kasamaan. Dahil nature niya ang kabutihan. Kaya kung gagawa siya ng plano sa atin, tiyak, yun ay mabuting plano. Amen? Ang pagsunod ay resulta lamang ng pagtitiwala. Kahit ako'y mag-cite sa inyo ng 100 verses and 100 reasons tungkol sa tithing, like what? Sasawayin ng tithes ang maninira, bubuksan ng durungawan ng langit, na ang tithing ay mataas na pagpaparangal sa Diyos, na ang tithing ay pagsamba sa Diyos. Kahit ako ay magsabi sa inyo ng napakaraming reason, mahihirapan ka pa rin sumunod hanggat hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Ang issue sa tithing o maging sa sowing, ang issue sa tithing o sa sowing o pagbibigay ay hindi kawalan o kakulangan. Ang issue ay trust. Ang issue ay pagtitiwala. It's either may tiwala ka ba sa Diyos o wala ka bang tiwala sa Diyos. Yun lang yun. Paano kung hindi niya gawin ang pangako niya? Talaga bang mabuti siya? He is really for me? Talaga bang He is after my welfare? At kapag ganyan ang iyong mga tanong, ang tiwala mo ay wala pa sa Diyos. Ang tiwala mo ay wala pa sa Diyos na mabuti. Hindi ka nagtitiwala na gagawin ng Diyos ang pangako niya. Sumusunod tayo dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. At nagtitiwala tayo sa Diyos dahil siya'y mabuti. Akala natin walang problema sa paraiso noon sa panahon ni Adan at ni Eva. We thought it's a very idyllic place, okay, no problem, until something happened. Sumusunod naman sina Adan at Eva Sumusunod sila. For a very long time, hindi nila kinakain yung bunga ng puno na nagbibigay ng karunungan sa mali at katotohanan. Hanggang isang araw, ay humarap sila sa tukso. At sila'y nabigyan ni Lucifer o ni Satanas ng best offer. Ano yung best offer? Kainin mo at ikaw ay magiging katulad ng Diyos. At sila ay dumaan sa pagsubok at ang pagsubok na yon ang nag-expose ng tayo ng kanilang puso.
Sumusunod lang si Adan at si Eva kasi alam nila ang utos. Sumusunod sa speed limit dahil alam na may radar. Pero hindi talaga buo ang tiwala ng Diyos. Ang tiwala ni Adan at ni Eva sa Diyos. Pinagdudahan ni Adan ang kabutihan ng Diyos. Akala ni Adan hindi ibinigay ng Diyos lahat. Ang akala ni Adan ay walang planong maganda ang Diyos sa kanila at mas maganda ang plano nung ahas. At ano ang nangyari? Si Adan pala ay sumusunod lang pero hindi siya nagtitiwala. As I told you a while ago, mas madali ang sumunod kaysa magtiwala. Situations in our lives reveal kung tunay kang nagtitiwala. Ang mga nangyayari sa buhay mo, yan ang magpapakita, mag-i-expose kung talaga bang nagtitiwala ka sa Diyos. Pastor, if His plan for me is to prosper me and not to harm me, bakit hindi maganda nangyayari sa buhay ko? Kung ang Diyos ay para sa akin at hindi laban sa akin, bakit niya hinayaang mangyari iyon? Bakit di niya pinigilan? Okay. What? Listen to this, ha? What if letting you be hurt is God's way of not harming you? Paano kung yung yung hinayaan ka ng Diyos na masaktan ay paraan ng Diyos para wag ka mapariwara? What if pain is God's way of producing righteousness in you? Paano kung yung pain ay paraan ng Diyos para ikaw ay maging matuwid? Pwede ho ba yun? Yes. It is what discipline does. Ito ang ginagawa ng disiplina. Hebrews 12 verse 11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Talagang walang disiplinang masarap. Sa panahong yon, lagi yung masakit. Pero maya-maya, yan ay magpuproduce ng ani ng katuwiran. Actually, pwede naman talagang pigilan ng Diyos ang mga pangit na pangyayari. Almighty God siya eh. At marami nang pinigilan ng Diyos. Pero hindi niya pipigilan ng anumang magpapalapit sa atin sa Kanya. Kasi minsan magkaibang ating meaning ng ng good at saka ng bad eh. Magkaiba eh. Sa Diyos, ang good ay mapalapit ka sa Kanya. Maaring sa tao, ang good, walang problema. Now, remember, the plan is not to harm you, but to prosper you, to give you a hope and a future. And future means the real future. Hindi yung sa isang linggo. Ang akala kasi natin ng future, yung future sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon eh. Pag sinabi ni Lord na future, it's the real future. Lahat na panahon sa ating hinaharap. Kaya ang sabi ng Romans 8:29, sapagkat ang mga nakilala niya ng una, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Remember ha, mayroong plano ang Diyos. Ano yon? Makamukha ka ng Panginoong Hesus. At yun ay mabuting plano. Yun ay magandang plano. Baka akala mong plano, meron ka ibang plano, Sinasabi ni Lord ang kanyang plano, makamukha ng kanyang anak. Yan. Well, dala po natin ang ating ugali sa langit. Dala natin yan. Kaya,
The question is, paano ka makakamukha ni Jesus? Paano ka magiging patient kung hindi ka dadaan sa pagsubok? Na ikaw ay talaga namang tagal mo nang hinihintay ang kung ano man at ikay inip na. Paano mo malalaman ikay patient kung hindi ka padadaanin sa mga ganon? Paano lalabas yung kindness kung hindi ka dadaan sa sitwasyon na pipiliin mo na maging mabait kahit gusto mo nang magalit? Paano mo makakamukha si Jesus? Kaya kailangan dumaan ka talaga sa mga, bakit mo hinayaan, Panginoong, mangyari ito? Yes, kasi may inilalabas si Lord sa iyo at yun ang magandang plano. Paano mo masasabing kay loving kung ang mga kasama mo lahat ay lovable? Siyempre, idadaan ka ni Lord sa ang mga kasama mo kailangan mo ng biyaya para mahalin. Di ba? Pero yung katabi mo, kaunting biyaya lang kailangan mo dyan. Paano mo masasabing ikaw ay forgiving? Paano mo masasabing ako'y mapagpatawad kung hindi ka dadaan sa puntos na kailangan mo magpatawad? Kaya kung may dinadaanan kang mga problema at yung mga tanong, Lord, ba't mo hinayaan mangyari ito? Bakit ba naman nangyari pa yan? Don't miss out doon sa gustong mangyari ni Lord, yung maganda at mabuting plano niya sa iyo. At ano yon? Makamukha ng Panginoong Hesus. Kaya sa lupa, pinalalabas ng Holy Spirit ang bungang iyon. At pinadadaan sa mga pangit na pangyayari upang ma-develop ang mga katangiang iyon. Napakalapit ng abot ng ating pananaw. Napakalapit. Katulad ng mga naglalayag noong una, those who are sailing, of course noon ay wala pang mga makina, lahat ay sails. At sila'y naghahanap ng lupa. You know this, kapag ikaw ay nasa dagat at tumingin ka sa dulo, meron ang tawag doon, horizon. Yun lang ang abot ng pananaw mo. Pero kung gusto mong makatingin pa ng mas malayo, aakyat ka sa taas. Kaya yung mga nanonood ng Pirates in the Caribbean, yung mga ganyan, aakyat sa taas. At kukuha ka ng telescope, doon ang telescope yung yan, para makita mo pa yung mas malayo, aakyat ka sa taas. Kapatid, ganun din. Kung may mga nangyayari sa iyo na hindi mo maunawaan, aakyat ka sa taas upang makita mo ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Magtitiwala ka. Pag sinabi kong aakyat ka sa taas, magtitiwala ka. Dahil kung hindi, napakalapit ng abot ng pananaw mo. Kailangan tumaas din tayo. Paano? Magtiwala sa Diyos. Na sa anumang nagaganap ay may ginagawa siya para sa iyong ikabubuti. Kita mo man o hindi, you have to go higher. Kailangan mo magtiwala. At lahat ng nagtitiwala, ito ang kanyang sinasabi, sa pagandayan. Sabihin mo, sa pagandayan. Pag sinabi mo yon, you went higher. Tumaas ka. Kumusta? Pangit ang nangyayari paano mo naman na siguro? Hindi mo na makita ang dulo. Merong mag-ama, nasa bukid, ay talaga, ito yung nangyari doon sa Amerika nung unang-unang panahon. Ay ang kayamanan ng mag-amang ito yung lamang isang kabayong. At sabi nila, itong pagsisimula natin, itong makakatulong natin sa pag-aararo, makakatulong natin sa Nako, yung kabayo ay nakawala. Yung nag-iisa, yung kanilang asset, yung kanilang inaasahay nakawala.
hinahanap, di na makita. At heto, may dumaan doon sa kanilang bahay at sinabi, ay, kumusta na kayo? Sabi, pangit ang nangyayari. Bakit? Ay, yung isang kabayo naming nasa na wala pa eh. Napakapangit. Pagkatapos ng 3 linggo, dumating ang kabayo. May dalang 20. Yung pala'y naghanap ng kabarkada. Huwag ka nga muna magsasabi ng pangit ang nangyayari, ha? Bakit? Hindi mo na makita ang dulo. Ikaw ay umakyat, ikay tumaas, at tingnan mo sa pananaw ng pagtitiwala. Ako'y sawa na diyan sa mga nagtatanong ng... Di ba kayo nagsasawa doon sa mga duda na nanduda sa kanilang buhay? Parang walang Diyos eh. Kaliwa-liwanag Jeremiah 29:11, may magandang plano ko sa iyo, magandang plano ko sa iyo. Eh, pangit to eh. Paano mo na sigurong pangit? Pag ako nakausap mo siya ka. Sometimes, you only see the goodness of God after a period of time. Kung wala kang nakikitang progress ngayon, it does not mean na ang Diyos ay walang ginagawang mabuti sa buhay mo. Wala ka lang nakikita. Pero hindi nangangahulugang walang ginagawa ang Diyos. Amen ba? Kaya ngayon ang malimig ko sinasabi, pag ako'y bumabati, happy birthday. Ang dinudugtog ko, ang dinadagdag ko'y increase manifestation of God's goodness. Kasi may God's goodness, hindi makita. Kaya dinideclare ko, matinding pagpapakita ng Diyos ng kanyang kabutihan. Sino may gusto noon? Sino ang may gustong makita na niya ang matindi, marami at padami ng padaming kabutihan ng Diyos? Makikita yan ng mga taong tumaas at nagtitiwala na sa paganda yan. Kaya pag mayroong magsisimula na sa iyo, yung magre-reklamo na, ay, katindi ng bagyong yan, nilipad ang aming yero. Ay, biro mo ka naman. Pagkatapos, susundan pa. Sa paganda yan. Ano ka mo? Ang sinasabi ko yung yero, oo nga, sa paganda yan. Bakit? Kasi nagtitiwala ka sa Diyos eh. Iba ang may ama sa langit. Ano? Bakit? Una, kakaiba sa mga walang Diyos. Ako'y nagtataka sa mga walang Diyos eh. Sino kaya pinapasalamatan ng mga yan? Kahirap, Halimbawa, kakain. Di tayo, thank you Lord. Salamat Lord at nabusog. Sa sila magpapasalamat. Salamat fried chicken at nabusog. Ito, hindi akong papasalamat sa fried chicken. At bakit masarap ang may Diyos? Ito na may kung nagtitiwala ka lang. Kasi alam mo na may Diyos, Ama, na ibibigay lahat ng pangangailangan mo. At bakit masarap na may Diyos? Yun na may kung nagtitiwala ka. Na alam mo na lahat ay magtatagni-tagni sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Bakit masarap ang may Diyos? Kasi, alam mo, na kung ang mga ibon sa himpapawid, hindi nga nagtatanim, ay pinapakain ng Diyos. Ikaw pa ba naman ay malaking halaga ka kaysa sa ibon? Pero yon ay sa mga nagtitiwala. At yung hindi nagtitiwala, ay di, you are free. Sige, magreklamo, mag-rant, sige. Yun ang mga hindi nagtitiwala. Okay? So, salamat sa mga nagtitiwala. Yung mga nagtitiwala sa Diyos, hindi yan mareklamo. Alam niyang paganda yan. Okay? Ang Diyos ay mabuti at hindi siya kikilos ng walang pag-ibig at walang kabutihan. Bakit? Nature niya yun eh. And let it be our conviction. Ano ga, Pastor, ang conviction? Okay. Ang conviction is a belief that will not change regardless of the situation.
Ang conviction ay paniniwala mo na hindi magbabago kahit paanong mangyari. Yun ang meaning ng conviction. And let this be your conviction that God is good always. Ay nako, pangit ang nangyayari. Hindi, God is good always. Paano kaya ito? Gana rin, paano pag nangyari ganito, mangyayari ganyan. God is good always. Hintayin mo lang. Makikita mo. Bakit? Dineclare increased manifestation of God's goodness. Sino nagtitiwala sa Diyos? We judge a situation if it is good or bad depending on how it affects us at the moment. Ito ang tao Napakabilis nating humusga pangit ang nangyayari, maganda ang nangyayari. Depende sa ating nararanasan sa oras na iyon. Malimit, malalaman lang naman natin talaga kung mabuti o masama, depende sa susunod na mangyayari. Ang problema, ang sunod na mangyayari ay hindi natin kita. Kaya, we have to go higher at magtiwala. How are we going to look at our situations? Paano tayo titingin sa mga nangyayari sa buhay natin? Let's look at it through the eyes of our conviction. Tingnan natin ito sa pananaw ng ating matinding paniniwala na anuman ang nangyayari, God is good. Kung nawalan ka ng tiwala sa tao, magtiwala ka sa Diyos na pwedeng kumilos sa tao. Go higher. Magtiwala. Ang nagtitiwala sa Diyos ay pinauubaya sa Kanya ang pagdidefine kung ano ang mabuti. Huwag mong husgahan kung pangit ang nangyayari. No. Hindi ikaw ang huhusga niyan. Diyos ang magsasabi niyan. Ang sasabihin ng Diyos sa iyo, yan lang ay ginamit ko para lumabas ang katangian ni Jesus sa buhay mo. Amen ba? Ang nagtitiwala sa Diyos, pinauubaya sa Kanyang pagdidefine kung anong mabuti. Malungkot ako Bakit? Kasi hindi mo maganda nangyayari. Sino may sabi? Yun ang aking nararamdaman Go higher. Magtiwala sa Diyos. Di mo kita lahat. Di mo alam ang dulo. Look through the lenses of trust. Pag-usapan natin si Joseph. Nainggit ang mga kapatid ni Joseph sa kanya. Bakit nainggit? Kasi marami sa kanila ay napapansin, mas mahal ng kanyang ama si Joseph. So, ibinenta nila si Joseph. Doon sa mga merchant ng mga slaves. So, siya ay binenta dahil kinainggitan. Pagkabenta sa kanya, nagpunta siya doon kay Potiphar at may nangyari, siya ay naakusahan ng mali at siya'y nabilanggo. Kahit sino magsabi, ito'y pangit. Sa tingin ni Joseph, sa ramdam ni Joseph, ito'y pangit. Sa tingin ni Numanam, may kilala kay Joseph, ito'y pangit. Hindi talaga mabuti ang nangyari kay Joseph. Bakit? Kasi hanggang doon lamang ang abot ng tingin. We have the benefit of hindsight. 17 years old nung binenta si Joseph ng kanyang mga kapatid. 30 years old si Joseph naging pangalawang sa kapangyarihan sa Egypt. Second to Pharaoh. 17 nung binenta, 30 years noong umakyat sa palasyo. Alam natin yon, meron tayong Bible paano si Joseph, hindi niya alam. May 13 years, 30 minus 17, may 13 years na hindi alam ni Joseph ang mangyayari. 13 years na most part ay hindi magandang nangyayari. 13 years na hindi niya alam kung kailan matatapos. Kaya Joseph has to go higher at tingnan ang mga pangyayari sa mata ng pagtitiwala. Kaya hindi nawalaan ng pag-asa si Joseph. Siya ay somewhere in his spirit is saying, may pag-asa yan, sa paganda yan.
Sayang ang sitwasyong dinaanan ni Joseph in 13 years. Kung sa halip na pinatibay siya nito at palabasin ng maka-Diyos na katangian, ay ginugol lang ni Joseph sa self-pity, sa galit, sa hinanakit, sa panghihinayang. Sayang, 13 years na sana'y nagamit na upang mapalabas ang ugali ng Diyos, upang mapalabas ang magagandang katangian, pagkakataon na. What? Kung sa halip na si Joseph ay nagtiwala, ay ang ginawa niya nanisi na ng nanisi. Yung aking mga kapatid na yan, mga wala silang silbi, sila yung mga walang pag-ibig. Yang asawa ni Potiphar, napakasamang babae. What kung ganon niya ginugol ang kanyang buhay? Sayang. Kung may dinaraanan kang sitwasyon, hayaan mong mamuhay ka sa isang conviction na that God is good always. It is not actually the length of time that makes it hard Actually, kapag nadaan sa pagsubok, hindi naman yung ang tagal mo doon kaya ka nahihirapan Hindi It is not knowing kung kailan matatapos. Not knowing when the situation will change. Not knowing kung yun ba'y magbabago pa. Yun ang mahirap Yung bang si Joseph ay nasa bilangguan, ako kayo makakaalis pa dito? Kailan kaya? Yun ang mahirap Kaya naman yung pagod Si Joseph nga, na-promote sa bilangguan Ginawa pa siyang assistant doon Pero yung thinking, magbabago pa kaya ang buhay ko? Maganda kaya ang buhay ko? At habang ang isang tao ay nasa ganong sitwasyon, hindi yun stress. Alin? Hanggang hindi mo alam kung kailan matatapos, hindi yun stress. Anong tawag doon? Torture yun, torture. Sa hindi nagtitiwala. Pero sa nagtitiwala, sa paganda yan. Sa paganda yan. Ang mahirap sa pagsubok ay hindi na minsan ang pagsubok mismo kundi hindi mo alam kung hanggang kailan matatapos. Alam mo yung medicine, yung course ng medicine, it is one of the longest course to take in terms of schooling. Sa haba naman yan. Sa haba, sa tagal ng paggastos ng magulang. Pero somehow, nababawasan ang paghihirap dahil alam nila na may date na matatapos din. Sama alam nila matatapos din yan. May date Ay after this. Ano mang dinadaan ng difficulty, pag alam mo kung kailan matatapos, mas nagiging tolerable. Isa sa mga ayaw ko nung bata ay pagpunta sa dentist. Ayaw ko yan. Kami dadalhin ng tatay, hindi naman sinasabi pupunta pala ng dentista. Lahat kami magkakapatid doon. Sabi ng tatay, kayo sama na sama Hindi nyo alam pupunta na pala kay Dr. Subido. Pero ito yon. Pero kapag kami nasa clinic na, gusto kong ako ang mauna. Bakit? Ayaw ko ako'y naghihintay na naririnig ko yung ugong ng drill. Ay, noon pa naman, pakinig na pakinig. Ayaw kong nag-iintay. Gusto ko ako nang nakaupo sa dental chair. Bakit? Alam kong pag ako'y nakaupo, malapit nang matapos. Pero pag naghihintay, kailan pa ako? Mas torture yun Ganon kasi ang pagsubok Pag hindi mo alam kung kailan matatapos. Mahirap sa pagsubok ay hindi ang pagsubok kundi you don't know when it's going to end. Dito malalaman kung ikaw ay nagtitiwala. Dito sa sitwasyong ito, nabubuo ang pananampalataya. Kapag ikay may hinihintay, kumilos ka, katulad ng isang anak na alam mo na ito'y sa paganda, may katapusan ito, at ito ay mangyayaring maganda dahil magandang plano ng Diyos sa buhay ko. Approach life, kahit ikaw ay nasa difficulties, approach life na alam mo, sa paganda ito.
Go higher. Hindi ka magpapasya kung ikay iiyak, malulungkot, magseself-pity, magre-regret, kundi mabubuhay ka with joy dahil sa conviction na ang Diyos ay mabuti. Lagi. Sabihin mo nga, God is good. Always. After 13 years, nakita ni Joseph na lahat na nangyari sa kanya na ang sabi nila ay hindi mabuti, ay mabuti pala. Dahil siya'y ibinenta ng mga kapatid, nakarating siya sa Egypt. Dahil siya'y nabilanggo, nakarating siya sa palasyo. Bawat pangit na nangyari kay Joseph ay isang hakbang papalapit sa magandang plano ng Diyos sa kanya. Kaya kung ikaw ay nasa pangit na pangyayari, isa yang baitang papalapit sa mabutit magandang plano ng Diyos sa iyo. Ang taong nagtitiwala ay laging magsasabing sa paganda ito. Si Joseph ay pwedeng mabuhay na bitter, manisi, mabuhay sa self-pity and regrets, kumilos bilang kawawa, depressed, but he went higher. Ang taong nagtitiwala ay nagpapasyang mabuhay ng walang galit at panghihinayang. Bakit? Sa paganda ito Nung siya'y katiwala ni Potiphar, at akin ang tatapusin dito, ay pinagbuti niya ang trabaho niya, kaya siya'y naging pinunong katiwala. Nung siya'y nabilanggo, pinagbuti niya ang kanyang trabaho, kaya siya'y naging assistant ng pinuno ng bilangguan. Ang nagtitiwala, ginagawa niya ng mabuti anuman ang nasa kanyang harapan. Inaayos niya ang kanyang buhay, inaayos niya ang kanyang gawa. Bakit? Alam niya na saan man siya mapunta, ya'y paganda ng paganda. Kaya kung narito ako ngayon, ito ang akin ngayon, ito'y pagbubutihin ko. Ito muna. Bakit? Alam ko, nadadalhin ako ni Lord sa mas maganda, inihahanda lang niya ako. Amen? So, ang nagtitiwala ay mabubuhay ng masaya anuman ang dinaraanan niya. Pumalakpak ang mga nagtitiwala sa Diyos. Come on. Ang Diyos mo ay mabuti. Ang Diyos mo ay kailanman hindi nagbabago. Kaya siya'y kikilos para sa iyong kabutihan. He is for your welfare. He is for you. Siya'y kakampi mo. For the last 4 Sundays, nakita mo na ang Diyos ay nagpapatawad. Na kapag ang Diyos ay nagpatawad, kinakalimutan na niya lahat. Ganon siya magpatawad. Nakita mo na ang Diyos ay kakampi mo. Nakita mo na ang Diyos ay nagpo-provide ng lahat mong pangangailangan. Nakita mo na ang iyong Diyos ay napakabuti. We tasted and saw that God is good. Dahil doon, pwede kang magtiwala. Wala ka ng ibang choice kundi magtiwala. Dahil ang pagtitiwalaan mo yung Diyos na mabuti. Amen ba? And this is what God said. Anak ko, may plano ako sa iyo. Maganda ang plano ko sa iyo. At ito'y makikita mo, hindi pwedeng hindi. Because your God is a good God. And He is not just a God, He is your Father. Alam mo, ang magkaroon ng Diyos, napakasarap na pero yung Diyos na yon, maging ama mo, intindi. At yung ama na yon ay isang mabuting ama, sobra na napakatindi. Kapatid, ikaw na ang pinakamasayang nilalang sa buong mundo. Bakit? Dahil ikaw ay may Diyos na mabuti. At sabi ng Diyos na mabuti, anak, sa paganda yan, maganda ang plano ko sa iyo, magtiwala ka. Kung kayo mang nasa live stream, kung kayo may mga dinadaanan at ang sabi ninyo, pangit ito, hindi ikaw ang magpapasya kung pangit, hindi ikaw. Diyos ang magsasabi noon. At ang sabi ng Panginoon, maganda yan, anak. Maganda yan. I declare increase, manifestation of God's goodness. Kanino yon? Ay mabuti ba
Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggang ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggang ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggang ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Let this be your expression. Let this be the words that you will always say. Ang Diyos ay mabuti lagi. At kapag may nakita ka na sa tingin ng iba'y hindi maganda, ang sasabihin mo, sa paganda yan, lagi. Huwag kang maiinip. Kung may dinadaanan ka mang pagsubok, gamitin mo yung panahong yon. Gamitin mo ang bawat oras doon sa pagsubok na yon upang higit kang mapalapit sa Diyos. Gamitin mo yan. Ha? So let me pray for you. Father God, I lift up to you your people. I lift up to you your family. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pag-asa, knowing that you have a very good plan for us. Actually, the best plan. Salamat po, Panginoon, na isama mo na dito, Lord God, ang lahat ng mga variables, pati yung aming mga gagawing palpak na isama mo na dito sa kabuuan ng magandang planong ito. At Lord God, iyong gagawin, iyong isasatupad ang magandang planong ito dahil kaya mo itong gawin, dahil ikay Almighty. We believe this and we trust you, Lord God, we trust you. This we pray in Jesus' name. Amen.